Ayun, okay, KGX, kamusta kayong lahat? At ito, kakagising lang natin, no? So, tapos na tayo sa XRP, no? Tapos na tayo mag-ipon ng XRP, mga idol. Pakita ko lang, no, yung ating huling biniling XRP para makita nyo. Okay, ayan. Ito yung huling binili natin ngayon to, no? October 8. So, ayan, originally, withdrawal 649 na XRP, no? Stop na tayo dyan. So, total of 21k XRP yung meron tayo. So, tingnan natin ano yung next token na bibilin ko, mga idol, no? Syempre ako, tinitingnan ko yung top 10 talaga. Ako, syempre alam naman natin minsan nagbabago yan. Yung mga top 10 ng bull, kumbaga hindi nangyayari yan minsan talaga magugulat ka. Next bull market, iba na yung top 10. Pero still, BTC, Tether, Ethereum nandiyan dyan, mga idol. No? Isa sa nakita ko, syempre, XRP ang isa sa binili ko. Bakit XRP isa sa binili ko, di ba? Syempre, ang XRP, alam naman natin, cross-border payment yan, mga idol. At ang XRP, mga idol, ay hindi naman yan nafa-farm. Di ba? Hindi naman yan namimina, katulad ng Bitcoin, katulad ng Ethereum, di ba? So, parang ang XRP, ang Ripple, is gumawa talaga siya ng XRP para sa pambayad, no? Sabi nga nila, napakadami niyan bago pa may Bitcoin, may Ripple na di ba? So, anong nangyari dyan, may binuo lang sila, ay may kinreate lang sila na 100 billion na XRP. Na kung saan, stop na yun na siya. And then, pwedeng tumaas ang value ng XRP, depende yan sa demand. Okay? So, yun. Next natin is Cardano. Ako naman, Cardano, bakit? Kasi para siyang Ethereum din. Tapos, syempre, ang layunin niya, syempre, magkaroon ng sariling smart contract, gumawa siya ng mga application about borrowing, yung mga lending application, ayan, yung mga gusto niya. Kumbaga parang ang gustong buuin ni Cardano is parang yung financial. 'Di ba? Yung mabilisan makautang, mga ganyan, ayan yun Kumbaga ang tao ganyan 'di ba? Saan sila makakakuha ng mga mabilisang panggastos? Ayan yun, no? So yun lang yung isa sa mga nakita ko lang sa Cardano. And then syempre tiningnan natin dito yung chart niya, 'di ba? Kung mapapansin natin sa max chart niya, last bull run kasi is 2021. Kung mapansin ninyo, 2021 August ang nilipad niya talaga is nasa 150 pesos. Yan, no? Ganyan na ganyan din. So kung mapapansin niyo, BTC diyan lumipad. Sabi ko nga nung nakaraan sa group namin, no. Hindi namin alam kung kailan darating ang bull run. Alam natin every 5 years, every 4 years darating ang bull run. Pero still, kung tinitingnan nyo yung chart ng mga coin na binibili nyo, huwag kayong bumili sa taas, diba? Bumili kayo sa baba. Kasi katulad nito, no? So, nandito tayo noong 2021 August, is napakataas niya. Nasa 150 pesos siya, diba? And then ngayon, sa 24 hours, kung mapapansin ninyo, October 9, no? October 9 na. Yes, October 9 na ngayon. Nasa 14 pesos na lang siya, no? Pero nung nakaraan, October 8, 14.50, 14.57. I think ito na yung pinakamababang graph nito, mga idol, no? Sa 14 pesos. Yan, 14.50, 14 pesos. No, ayan yung sisimulan natin bilhin, no? Bilhin tomorrow magi-start na ako niya, mga idol. I think ang ipopondo ko sa kanya siguro hindi naman isang baksakan, pero subukan natin tapusin yung hanggang December natin, makakuha tayo ng 4 na coin, no? 4 na coin kasi una na XRP natin then may 4 pa tayo. Pero ang naiisip kong bilhin after Cardano is Dogecoin, no? Dogecoin talaga, medyo malakas ang kutob ko sa Dogecoin, no? Pero syempre bigay lang din tayo ng tip about sa Dogecoin. Syempre pakita rin natin yung graph ng Dogecoin. Pero ito is para sa akin good na to. Good na to kasi versus sa 2021, kung makikita niyo yung max niya is nasa 150, di ba? Ang laki niyan, kahit pa paano ilang percent ang binaba niyan, mga lodi, di ba? So maraming nagagalit sa SLP, daming nagagalit sa AXS. Pero kung titingnan niyo lahat ng coin is bumagsak ng ganyan, di ba? Ang gusto ko lang sa XRP, hindi siya namamine Tapos sabay syempre cross-border payment yan, Ripple yan, no? Kumbaga sabi nga nila global yan So syempre ako, naghahanap din ako ng ibang token na
hindi lang naman basta-basta isang token ang bibilin mo eh. Pwede kang bumili ng 10 token, 4, 5. So matalo ka man dun sa 4, biglang lumipad yung isa, bawi pa din, di ba? Or mas panalo ka pa. Or kung matatalo ka, konti lang. Sorry. Talagang kakagising ko lang eh. No? So, yun. Kung pagkatapos, makikita nyo yung mga breaking news ng Cardano. So, pwede daw mag-hit ng $1 no, in 2023. Ako, hindi ako naniniwala dyan, mga idol. Hindi ako naniniwala sa mga news. Pero nagbabasa ako kasi lagi namang positive ang news minsan eh. Tapos positive ang news, tapos magugulat kayo, babagsak. Pero doon yung kung saan maraming nag-i-invest kasi ang daming fake news eh. Ang daming nagsasabi ang BTC mag-100k this bull run. No, pwede bang nangyari yun? Kasi bakit? Nag-64k na ang BTC eh. Di ba? Nag-64k pero magugulat ka, lumagapak ng 15k, di ba? Ang sabi nila last bull run, 64k, dediretso na ng 100k yan. O anong ginawa ng mga tao? Nag-invest ng bull run na 2021. So biglang bumulusok pa ilalim ang BTC. Di ba? Sino nanalo? Whales din, di ba? So, so ako, ang ginagawa ko dyan, ang technique lang, ako para sa akin, ang technique ko dyan, tinitignan ko yung graph, okay. So, ang laki ng binaba nito. Ito na yung pinaka-ilalim nito. Doon ako bibili. Parang nangyari sa Ron Token, di ba? Napansin niyo yung Ron Token. Kung naaalala niyo yung dati nating video, Ron Token, sabi ko 11 pesos. I think good to buy na Ron Token, di ba? So, ang dami nun. Ang daming bumili ng Ron Token ng 11 pesos. And then, boom, nag-600%. Nag-65 pesos ang Ron Token, di ba? So, ngayon, bumaksak ulit ang Ron Token ng 25 pesos. Pero still, patalo na kayo dyan. Parang na kayo nag-bull run, mga idol. Di ba? So, dito sa Cardano, okay naman to. Sa akin, para sa akin ha. Para sa akin, hindi to financial advice. Pero syempre, kung papansinin nyo yung graph, is lowest na siya. Lowest na siya. Oh. Para sa akin ha, kung sa mga gustong pumasok lang sa cryptocurrency ha, sa mga gusto lang pumasok. Tapos ako, dito ako mag-iipon sa BitGet. Pero ang XRP kasi may sarili akong wallet niyan eh. Kumbaga parang dito sa BitGet, dito ko ilalagay yung 4 na token natin, mga idol, no? 4 tokens natin para at least makita lang ninyo. So, puntahan natin yung Cardano, ADA. So, yan, no? So, ADA token nasa 14 pesos. Yan, ADA, no? Yan, 14 pesos, mga idol. Cardano, ADA PHP. So, 14.50. So, kahapon, 14.73. So, hindi ako naniniwala dyan. Tapos may papakita ako sa inyo, graph na hinulaan nila. So, na ba yun? Ipakita ko lang sa inyo, Hit time. So, yung graph na yun. Kanina, nakita ko na siya yung Coinbase ba yun? Wala yung graph, sayang. Kasi yung graph na yun tinitingnan ko Cardano, ito yung prediction. So tingnan nyo itong prediction na to. Kung naniwala kayo dito kasi karaniwan ganun talaga mga ganun talaga ang binibigay sa atin ng internet, di ba? Asa na yun? Meron ako nakitang prediction pataas talaga from 2021 to diretso So, dito naman, wala, hindi ko na nakita kung nasaan. Price prediction 2023, hindi yan yun Ito, Cardano prediction ng 2021, 2022, 2023. Ito. So, ayan, kita nyo naman yung prediction nyo. Oh, diba? Grabe naman sa prediction. So, yung prediction niya, GG kayo, kumbaga nung 2021 bumili ka, so lilipad pa daw yan. So ngayon wala na, biglang bumagsak. So tingnan na lang natin sa susunod kung ano mangyayari sa Cardano. Pero ako Cardano talaga So tingnan natin, di ba? So anong ginagamit kong platform ngayon? Siyempre BitGet, di ba? So BitGet ginagamit ko yan sa copy trading. Tapos ngayon yung mga napapanalunan ko sa copy trading, binibili ko ng XRP dati. Ngayon, yung napapanalunan ko sa copy trading, ang gagawin ko ngayon, ibibili ko ng Cardano. Next, Dogecoin. Diba? So, after ko sa Cardano, magka-Dogecoin ako. Basta makalahati ko yan. I think, makapag 5K ako sa Cardano, magka-Dogecoin ako.
So salitan na lang yun, 5K, 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 5K hanggang makabuo ako ng I think 30K, 30K Cardano, 30K Dogecoin. Tapos doon na ako bubulusok din sa iba. No, kasi kung mapapansin niyo ng nakaraang bull run mga idol, steady pa lang yan. Pagpasok ng 2021, May, biglang umangat, May, tapos biglang bumaba din. Tapos pagdating ng June, dire-diretso na. Dire-diretso na siya hanggang August, no? Ang nakita ko nga sa bull run, I think ano siya from kapag nakita mo nang umangat yan, parang ayun na yun na yun, no? Tapos after 2 months, biglang lilipad siya. 2 months. O pagkalipad, biglang magugulat ka once na bumaba na ng malayo yan. Ayun na yun. Pa-bear na kaagad. So ang bull run is napakaikli lang, no? Hindi katulad ng bear market, napakahaba ng bear market, mga idol. No, yun lang sa ngayon KGX, no, sa mga gustong pumasok sa BitGet at mag-ipon ng token dito. Hindi financial advice kasi gusto ko lang dito kasi yung copy trading dahil napaka-solid nung mga trader. Lalo-lalo na kapag ang ika-copy trade nyo mga idol is yung highest copy trading profit, no? Ibig sabihin itong mga trader na yan, no, ang pinakamalaking panalo yung mga followers nila, hindi sila. So sila, kung tingnan nyo, yung total PNL lang nila 24,000 USDT, pero yung total followers PNL nila 1.2 million USDT. So yun yung tingnan nyo kapag nag-copy trade kayo mga idol. And then kung nanalo kayo, ayun, tawag dito, bilhin nyo ng mga coins, no? Mas okay kung mag-ipon na kayo ng mga coins, no? Yun lang sa ngayon KGX at barya lang, mas okay kung barya lang. Kunyari 5% lang ng salary nyo. So ilan ba yung 5% ng salary nyo? Kunyari ang salary nyo lang 10,000 o 10,000 per month. Kung magkano yung 5% nun, di ba? Yun yung gamitin nyo. Huwag yung buo kasi yung buo ba't ikaw AGX, yun yung tanong nila. Kasi yun ako risk taker talaga no? So, pero talagang hindi nga lang ako mainipin, no? So bahala na kung ano nangyayari. Ganun yung ginagawa ko. And then pagka hindi lumipad, wala akong magagawa. Syempre cryptocurrency yan Tingnan nyo naman, di ba? Sabi ko nga sa inyo sabi nating max niyan. Puta 150. Parang RON token, mga idol. After yung 24 hours, kita mo naman 14.59 from 150 to 14.59. So, di ba, halos 90% ang nilaglag talaga ng Cardano, mga idol. Kahit BTC yan, mga idol, no? Kahit BTC, tingnan nyo, BTC to PHP. Check nyo. Check natin pala. Andito na tayo Check nyo, no? Check natin. BTC to PHP. Pakita natin sa inyo. So, max niyan, mga idol. So, ito yung max. November 2021. So, Sa'yo mo ng 3.2 million. Hindi ko makuha yung pinakadulo So basta 3 million yan. 3 million mga idol. Tapos 24 hours niya 1.5 mga idol. Pero bumaba pa yan mga idol ng bumaba pa yan ng sa'yo mo 30 days, 90 days. 90 days natin 1.4. Bumaba pa ng yan mga idol. Ilan ba yung bumaba nun? 180 days. Nung 900,000. Nakaraan lang yun. Ano bang date yun? I think June. June ba yun? 1.4. Basta bumaba pa yan ng ng 15K USDT. So hindi ko lang alam kung kailan yung kung kailan siya bumaba, no? Pero kung titingnan nyo, from 3 million to 900,000. Ganun din ang ETH, mga idol, no? Lahat ng coin ganun, di ba? So, yun lang sa ngayon KGX at sana sa bull run sama-sama tayong kahit paano, no? Kumita ka, hindi naman malaki pero at least yung mas malaki kung ano yung kinikita natin ngayon, mga idol. No, yun lang sa ngayon KGX at sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa YouTube channel natin, subscribe tayo. Pag na-hit natin yung 4,000 subscribers, mga idol, ayun. Tayo, paparapol tayo, no? Saludo sa lahat, no?